Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Holy God, the Almighty Father, for His great love for His children. I consider myself a daughter of the Almighty Father, and I know that He also considers me as His child. And I am thankful of Jesus Christ's blood for redeeming us from our sins. And I'm grateful to the Holy Spirit for always reminding us to follow Jesus and to obey our Father. Powerful yung Father natin, si Yahweh, Almighty God, the Creator of heaven and earth. Si Jesus Christ, He's powerful also, and He also forgives sins like the Almighty Father. And the Holy Spirit is with us, showering us with fruits of the Holy Spirit and gifts of the Holy Spirit. And they will never change. So we must be grateful every day, every hour, every minute. Yung mga bagay na ina-enjoy natin dito sa mundo, created by our Father. Everything. And our Father will never change. From the time na nung unang-una pa, even before He created this world, up to now and forever, He will stay the same, loving, protective of His children. Ganun din si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago sila ng desisyon. Hindi nagbabago ng characteristics. They will stay the same for all eternity. And because of that, because of His love, we will inherit the kingdom of our God. And Jesus Christ is sharing His kingdom with us through with Him, in His kingdom that will never end. And together, makukuha natin ang ating inheritance. Sabay-sabay sa atin, ibibigay ni Almighty Father ang inheritance, hindi isa-isa. Kaya yung mga nauna na sa atin, nakasama na ni Almighty Father, iniintay nila tayo. Yun yung time na nasa Book of Revelation, di ba? At nabanggit din sa Book of Daniel, na intayin mo muna ang yung mga brethren. Nakalagay din sa Book of Revelation yun. At yun yung time na pag magkakasama na tayong lahat, saka sa atin i-present ni Almighty Father ang ating inheritance. But for now, asa ang ating mga brothers and sisters? They are with our Father, resting. So last time, we read Judges chapter 14. So it is about when Samson married the woman in Timnah, na isang Philistine, yung babae. So yung ugali ni Samson, impulsive. At madali siyang magalit, no? Si Samson madaling magalit, madaling magdesisyon. And the Lord God purposed it to happen.
lahat ng bagay. And it's all for the glory of the name of the Holy God, Yahweh, para sa ikararangal at ikaka-exalt ng pangalan ni Almighty Father. Ang lahat ng bagay. So, ang ginawa ni Samson sa lion, he tore it apart using his bare hands. Wala siyang ginamit na tools, no, para patayin yung lion. He only used his hands. At hindi niya yun sinabi sa kanya mga parents. And after some time, pagkita niya doon sa carcass ng lion, meron ng honey. Sa mga bagay na nangyari sa atin ng mga pangit, may lalabas na magagandang bagay. All things work together for good to those who love the Lord. Nakalagay yun sa Philippians. All things work together for good to those who love God. Romans pala, sorry, Romans, kaya pala pinahanap sa akin. Hanapin mo, Romans chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So yung honey na yun, tsaka yung lion, yun ang naging way nung pagkakapatay niya ng lion, tas nagkaroon ng honey, naging way yun para si Samson ay matrigger. Ang daming bagay na nangyari. Ginawa niya yung puzzle, no, para sa mga Philistines. At nung ginawang niyang puzzle yon, nagalit siya, iniwan niya yung babae. At yung babae, ibinigay sa kanyang best man. Pero alam natin na walang kaibigan si Samson. Mag-isa lang siya. Wala siyang mga soldiers, wala siyang mga tauhan or goons. Mag-isa lang si Samson. At kaya niya, no, na mag-keep ng mga secrets. Pero ang weakness niya, kaya naibubulgar niya yung kanyang mga secrets, ay babae. Kaya nalaman ng mga companions niya, ng mga Philistines, kinuha lang naman yung mga Philistines ng companions niya, 30, hindi naman niya friends yun. Nung time lang na yun, wala kasi siyang best man, walang attend na mga lalaki. So yung mga kamag-anak or kaibigan ng mga Philistines ng babae ang kanilang kinuha na 30 men. Dahil doon, sa puzzle na ibinigay niya at nasagutan dahil sa kayong asawa niya ay iyak ng iyak sa kanya dahil the 30 men threatened the woman that they will burn the house of her father, tsaka siya, susunugin siya. So natakot siya. Kaya napilitan yung babae na magmakaawa kay Samson, pero hindi niya sinasabi, no? Na isasabihin niya yung sagot dun sa 30 men. Pero alam na ni Samson na yung asawa niya nagsabi kasi wala naman siyang pinagsasabi ang iba. So dito tayo sa Judges chapter 15.
After a while, in the time of wheat harvest, yung wheat harvest sa Israel, ito ay late May or June. Mag-aani ng mga wheat. Yun yung time na yon. At ito rin yung time ng Shavuot Festival. Yung Shavuot Festival, isa sa mga festivities na sinasabi ni Almighty Father na kanilang i-celebrate aside from the Booth Festival at saka sa Passover. So after a while, no, in the time of wheat harvest, it happened that Samson visited his wife with a young goat. So nag-change of mind na and change of heart na si Samson, na wala na yung galit niya sa kanyang asawa. Hindi siya aware na yung asawa niya ibinigay sa kanyang best man. Kasi kung aware siya, hindi siya pupunta dito sa asawa niya. At saka kaya siya may dala na young goat, ibibigay niya sa kanyang asawa yung regalo, no? Dahil nga nagalit siya sa asawa niya, ito na pangsuhol. Para hindi magalit yung asawa niya. May pangsuhol siya. At saka nga, syempre, sa Israel, ito yung time na Shavuot Festival. Kaya, masaya si Samson na pupunta sa kanyang asawa. Dahil nga, may celebration ang Israel. Buong Israel yon. And he said, let me go into my wife, into her room. Sabi ni Samson, gusto niyang pumunta sa kanyang asawa, doon sa kanyang kwarto. Kwarto ng babae, kwarto ng asawa niya. But her father would not permit him to go in. Pero yung tatay ng babae, hindi siya pinayagan na pumasok. Kasi alam naman natin ang gagawin niya, di ba? Natatabihan niya yung asawa niya. Kaya, let me go into my wife, into her room. Gusto niyang tabihan. Pero, hindi siya pinayagan ng tatay ng babae. Dahil sa Judges chapter 14, nabanggit doon na yung babae na asawa ni Samson, ibinigay nasa companion. Dahil sayang naman yung celebration. Ibigay na lang natin sa companion, no? So, ibinigay na lang yung babae sa iba. So, yun ang naging asawa ng babae, hindi alam ni Samson. Ang alam ni Samson, asawa pa rin niya yung babae. Nung binisita niya yung babae. Dahil yung babae nakatira sa sakop ng Philistine. Ngayon, si Samson, alam naman natin na sa camp ng Dan siya nakatira, no? So alam natin na nag-harvest yung mga tao na to, no? Yung mga tao na mga Philistine, may harvest din sila. Yung mga tao naman sa Israel, may kanya-kanya rin silang tanim. Verse 2, her father said, I really thought that you thoroughly hated her. Akala ko talaga, galit na galit ka sa kanya eh. Dun sa anak ko, akala ko galit ka sa kanya. Therefore, I gave her to your companion. Kaya ang ginawa ko, binigay ko siya dun sa companion mo. Sabi ng tatay, is not her youngest or younger sister better than she? Sabi ng tatay, please take her instead. Parang napakabilis, no, ng pangyayari na itong mas batang kapatid na lang ibigay ko sa iyo. Di ba mas maganda naman siya, mas okay naman siya, di ba? Is not her younger sister better than she? Please take her instead. Siya na lang ang kunin mo. Siya na lang maging asawa mo. Yung younger sister na lang. Kasi naibigay ko na sa ibang lalaki yung asawa mo. And Samson said to them,
This time, I shall be blameless regarding the Philistines if I harm them. Ngayon, galit na talaga ako. Sabi ni Samson, hindi niyo na ako masisisi kung saktan ko man kayo. Si Samson na nang hilig pumunta sa lugar ng mga Philistines. Verse 4. Then Samson went and caught 300 foxes. And he took torches, turned the foxes tail to tail, and put a torch between each pair of tails. Nanghuli si Samson ng mga soro. Tagalog ng fox, soro. Ang Tagalog ng wolf, lobo, no? Pero ang fox, soro pala yung Tagalog. Ngayon ko lang din nalaman. Ngayon ko lang nalaman. Soro pala ang Tagalog ng fox. So, ang kinuha ni Samson ay 300 foxes. At kumuha siya ng sulo or siga. Yung siga, syempre yung sulo, merong fire sa dulo yun, ano? Turned the foxes tail to tail. So, magkatalikod yung mga fox. Dalawang fox magkatalikod, itinali niya yung dalawang fox magkatalikod, yung buntot. And put a torch between each pair of tails. So, yung 300 foxes na yon, merong dalawang fox, pinagdikit niya, yung buntot, itinali niya, nilagyan niya ng torch. Bawat dalawang fox na magkadikit sa buntot, merong torch. So, ito ay 150 pairs of foxes. Verse 5, when he had set the torches on fire, so nilagyan na niya ng flame, no, yung fire. Yung flame, yung torches. He let the foxes go into the standing grain of the Philistines. So, syempre, yung mga fox, meron silang, nakita nila, nasusunog yung buntot nila, baka sila masaktan. Dalawa sila, naghihilahan yung dalawang fox. Dahil sa gitna nila, merong torch. So, yung isang fox, dun siya sa kanan pupunta. Yung isang fox sa kaliwa. So, naghihilahan sila. Ngayon, inilagay ni Samson yung mga foxes dun sa standing grain. Alam niyo ba yung standing grain? Yung mga nakatanim na malapit ng anihin. Na mga wheat or barley. Mga pananim. Malapit na siyang anihin kasi. So, aanihin na lang, ano? He let the foxes go into the standing grain of the Philistines and burned up both the shocks and the standing grain, as well as the vineyards and olive groves. So, habang tumatakbo yung mga foxes, 150 pairs yun, syempre, masusunog yung mga pananim ng mga Philistines. Yung nakatayo pa, na hindi pa naani, nasunog na, kasi nga doon dumaan yung mga fox. Pati na rin yung the shock. Yung shock, ibig sabihin, naani na yon, pinapadry na lang sa fields. Nasunog din dahil nagtatatakbo yung 150 pairs of foxes. Pati na rin sa vineyard. Yung vineyard, gawaan ito ng wine. Dahil yung vine, pag sinabing vine, ito ay grapes. Pag vineyard, madami to, gawa nito ng wine. Plantation, no? And olive groves. Yung olive groves, marami ditong olive trees. Dikit-dikit sila. Kasi yung olive naman, ginagamit naman yun na oil. So, yung olive, maraming gamit. Pwedeng gawing oil, pwede sa pagkain, pwede rin sa kanilang pang lamp, no? At pang anoint. Maraming gamit yung olive oil. So, ang nasunog, yung mga pagkain ng mga Philistines, kahit yung mga hindi pa naikukuha
nasunog na rin. Kahit malapit ng anihin, nasunog. Yung mga pinapatuyo na ani na i-sift or ihihiwala yung chaff sa wheat, nasunog na rin. Pati yung vineyard, yung may mga grapes, nasunog. Pati yung gagawa sila ng oil. Para na rin sa bread yun, nilalagay yung oil. Nasira na rin yung olive groves. So ito yung mga pagkain nila. So ang pinuntirya ni Samson ay mga pagkain ng mga Philistines. Dahil sa kanyang galit. Sunod-sunod kasi yung galit niya na nag-umpisa kasi yon nung kumuha siya ng babae para maging asawa. Tapos nakapatay siya. Di ba nakikita niyo nakapatay siya ngayon ng lion dahil sinugod siya ng lion. Yung lion naman naging way yon para magkaroon ng honey. Tapos nung nagkaroon ng honey, yun naman naging way para magkaroon siya ng puzzle game para sa mga Philistines. Ngayon, at dahil doon na nasagot yung puzzle game, pumatay ngayon siya ng 30 na mga taga-Ashkelon at kinuha yung damit at nagalit ngayon si Samson, umuwi siya sa kanila. At ngayon, yung isa sa mga kasamahan doon, ginawang asawa ng lalaki, binigay yung asawa niya doon sa lalaki, no? Sa isa sa mga companions ni Samson. At ngayon naman, nung binisita niya yung kanyang asawa, may dala-dala siyang goat, saya-saya niya, dadawa na sa asawa niya. Shavuot Festival, dadalaway yung asawa ko, pero hindi siya pinayagan dahil nga may iba ng lalaking kasama yung babae. Ibibigay naman ngayon yung younger sister ng babae. So galit na nga talaga si Samson, kaya sinunog naman niya yung pagkain. So nakikita nyo yung pagkakasunod-sunod ng mga events dito sa nangyari kay Samson. Kaya nga ang pinakita ni Almighty Father sa atin, yung lion na pinatay ni Samson, bulok na, no? Naging carcass na yung lion at ang lumabas ay honey. So, lahat ng mga bagay na nangyayari, pangit, may lalabas na magagandang bagay. If we trust the Almighty Father. Verse 6, no? Then the Philistines said, "Who has done this?" And they answered, "Samson, the son-in-law of the Timnite." Pag Timnite, dahil nakatira sa Timna, no? Son-in-law daw nung taga-Timna. Because he has taken his wife and given her to his companion. Kasi kinuha niya yung asawa ni Samson at ibinigay dun sa kasama. Hindi ibinigay kay Samson. Dahil akala nila galit si Samson sa kanyang asawa. So the Philistines came up and burned her and her father with fire. Dahil sa gustong gumanti ng mga Philistines, dahil na yung kanilang mga pagkain nasira, nasunog. Ang ginawa ngayon nila, kinuha nila yung asawa ni Samson. Na kahit na may asawang iba, kinuha pa rin nila at sinisi nila pati yung tatay. At sinunog. Burned her and her father with fire. Yung kanyang father-in-law at saka yung babae, asawa ni Samson, sinunog ng mga Philistines para gumante. Verse 7. Samson said to them, "Since you would do a thing like this, I will surely take a revenge on you. And after that, I will cease." Dahil sa ginawa ninyo itong mga bagay na to, gagantihan ko kayo, sigurado yon. At pagkatapos nun, titigil na ako. Gaganti muna ako sa inyo. Sabi ni Samson. Gaganti muna ako. One time lang. Tapos nun, tapos na. Sabi ni Samson, nanggigigil lang ako, galit lang ako. Impulsive si Samson, impatient siya, no? So yung characteristic ni Samson, yung attitude niya, may mga taong ganito rin hanggang ngayon. Kaya pinapakita yung imperfections ng mga tao dito sa Bible.
example for us na kahit tayo, hindi tayo perfect. Hindi tayo holy. Marami tayong mga kasalanan. Pero si Almighty Father, hindi siya magbabago. At willing siya tayong i-accept kung tayo ay magpapakumbaba sa Kanya. So, dito tayo sa verse 8. So he attacked them hip and thigh with a great slaughter. Pag sinasabing he attacked them hip and thigh, ibig sabihin ng hip and thigh, buong lakas, no? 100% ng lakas ni Samson ibinigay niya para sa mga Philistines na saktan niya. So he attacked them hip and thigh with a great slaughter. And then he went down and dwelt in the cleft of the rock of Etam. Pagkatapos nun, nakapatay siya ng madaming mga Philistines. Bumaba ngayon siya at nagstay siya sa cleft of the rock of Etam. Etam means place of rapacious beasts or lair of wild beasts. Pag sinasabing cleft of the rock, at kaya Etam ang name, kasi sa mga cleft of the rock, dito nakatira yung mga hyenas, yung mga coyotes, yung mga animals, may mga den. Sa cleft of the rock sila nagtatago. Doon sila titipon-tipon. Yung mga matatapang, mga wild beasts. Kasama na nito yung mga panther, no? Iba-ibang mga malalakas na animals, mga carnivorous animals. So doon siya nag-stay sa cleft of the rock of Etam. Dahil alam niya safe siya doon. Dahil takot pumasok yung mga Philistines sa cleft of the rock. Dahil alam nila marami ng animals doon, or beasts. Maliban pa, nandun pa si Samson. At madaling makakapatay si Samson kung may papasok na mga Philistines sa cleft of the rock. Alam niyo ba yung cleft of the rock? Pag sinasabing cleft of the rock, ang cleft, yung para siyang fissure. Bato siya, pero may malalim na lugar, no? May malalim na lugar. Rock fissure yon. So doon siya sa malalim na lugar, mga den of animals, of wild beasts nandun. So kaya doon siya nagstay. Para manahimik naman siya kasi pagod na siya. Gusto lang niya magpa-relax, gano'n. Relax na niya yung tawag niya sa gano'n. Gusto niya magpahinga. Dahil alam niya, kaya naman niyang talunin yung mga animals na susugod sa kanya. Kung yung lion nga, di ba napatay niya with his bare hands. Verse 9, now the Philistines went up, encamped in Judah, and deployed themselves against Lehi. Or Lehi. Ngayon yung mga Philistines, umakyat ngayon. At merge sila, or nagtipon-tipon sila sa Judah. Dahil kung titignan niyo sa mapa, yung Gaza at saka yung mga Philistines, malapit lang yun sa Judah, katabi lang nun. Ngayon sa taas ng mga Philistines or ng Gaza, andun yung camp ni Dan. Kung check niyo yung mapa, no? Kaya magkakadikit lang, malapit lang lakarin. So instead na si Samson, ang puntahan nila, nagpunta sila sa Judah. Dahil alam nila na si Judah ay kapatid ni Dan. Kalahi ni Dan si Judah, magkapatid. So, magka-Israelite, parehong Israelites. Kaya doon sila nagpunta sa Judah and deployed themselves against Lehi. Hindi ko alam kung paano i-pronounce to. Pero ang Lehi or Lehi means jawbone. In English, it's jawbone, but in Hebrew, it's Lehi or Lehi. And the men of Judah said, why have you come up against us? Bakit nandito kayo? Bakit nyo kami sinusugod? Sabi ng men of Judah. So they answered, we have come up to arrest Samson, to do to him as he has done to us.
Pinuntahan kayo namin kasi gusto naming itali si Samson. Gusto namin siyang hulihin. Gagawin namin sa kanya kung ano ang ginawa niya sa amin, sabi ng mga Philistines. Sa Judah, or sa elders ng Judah. Verse 11, Then 3,000 men of Judah went down to the cleft of the rock of Etam. Malakas ang loob ng mga men of Judah na lapitan si Samson kasi nga kalahi nila, Israelite din. No? So ang nagpunta sa cleft of the rock ng Etam, 3,000 men. Maraming dineploy na mga soldiers or warriors ang tribe of Judah. Dahil hindi sila sure kung manlalaban ba si Samson o hindi. Pero malakas ang loob nila na lapitan si Samson. And said to Samson, Do you not know that the Philistines rule over us? Hindi mo ba alam na yung Philistines malalakas sila sa atin? Mas malakas sila sa atin, sila ngayon nag-rule sa atin. Bakit mo sila ginagalit? What is this you have done to us? Anong ginagawa mo? Pinapahirapan mo ba kami? Tingnan mo yung mga Philistines, so lumapit sa amin. Di ba yung mga Philistines ang malalakas ngayon? Sabi ng elders of the tribe of Judah. And he said to them, sabi naman ni Samson, As they did to me, so I have done to them. Dahil sa kung anong ginawa nila sa akin, ginagantihan ko lang sila. Sabi ni Samson, kasi nga namatay ang kanyang asawa, pati yung kanyang father-in-law. So, dire-diretso yung galit ni Samson, ano? He lived up to his name, si Samson. Kasi yung name ni Samson, no? Samson in English. It means, sun child. Anak ng araw, si Samson. Masyadong mainit si Samson. Impulsive, impatient, no? Ganun ang ugali niya. Parang pangalan niya, ganun lang. Kung anong description ng pangalan niya, ganun din ang ugali niya. Kayo ba ganun ba? Kung ano ba pangalan ninyo, ganun din ang ugali ninyo. Usually, ganun na nangyayari, no? Hindi naman tayo aware kung ano yung pangalan natin, yun din ang ugali natin. Wag ganun. Inaalaw ni Almighty Father, no? Si Almighty Father sasabi sa mga magulang natin na yun ang pangalan. Hindi naman aware yung mga magulang natin na yun pala yun. So, dito na tayo, no? Sa verse 12. So, as they did to me, so I have done to them. But, they said to him, We have come down to arrest you. Bumaba kami dito sa cleft of the rock of Etam para arestuhin ka, kukunin ka namin, that we may deliver you into the hand of the Philistines. Nang sa ganon, ibibigay ka namin sa kamay ng mga Philistines. Aarestuhin ka namin. Hindi naman umayaw si Samson. Payag naman siya. Then Samson said to them, Swear to me that you will not kill me yourselves. Mag-promise kayo sa akin na hindi niyo ako papatayin ng kayo mismo ang papatay sa akin. Sabi ni Samson. Kasi nga, kapatid niya, or magkakalahi, magkakadugo sila, Israelites din, no? Verse 13. So they spoke to him, saying, No, but we will tie you securely and deliver you into their hand. Hindi, pero itatali ka namin ng mabuting-mabuti. Wala kang palag sa pagkakatali namin sa iyo at ibibigay ka namin sa kamay ng mga Philistines. Iaabot ka lang namin sa mga Philistines. Yun lang ang gagawin namin. Tatali ka lang namin. But we will surely not kill you. And they bound him with 2 new ropes and brought him up from the rock. So ang ginawa ngayon nila, inakyat nila si Samson, pero bago nila inakyat from the cleft of the rock of Etam, tinali muna nila ng 2 bagong tali.
At hindi nila pinatay si Samson. Itinali lang nila, no? Para mabilis siyang ibigay sa mga Philistines. Hindi nila alam, no, kung gaano kalakas si Samson. Actually, hindi naman si Samson ang malakas eh. Si Almighty Father. Si Almighty Father ang bibigay kay Samson ng kalakasan. Hindi ba gagawa lahat ni Samson ng mga bagay na makapatay ng lion, makapatay ng mga tao, or makaisip na lagyan ng torch yung buntot ng mga fox kung walang wisdom na galing kay Almighty Father. So dito tayo sa verse 14. When he came to Lehi, the Philistines came shouting against him. Then the Spirit of the Lord came mightily upon him. O tingnan nyo, the Spirit of the Lord. So si Almighty Father ang gumagawa ng lahat ng bagay. So tayo, kaya tayo nakakagawa ng mabuti, ng magagandang bagay. It's because of the Holy Father. Dahil on our own, we are weak. We are stubborn. Kaya hindi tayo makakagawa ng magagandang bagay kung wala si Almighty Father. Kung wala ang Holy Spirit at si Jesus Christ sa atin. Then the Spirit of the Lord came mightily upon him, and the ropes that were on his arms became like flax that is burned with fire, and his bonds broke loose from his hands. So yung tinali siya, no, ng dalawang new ropes ng mga warriors ng Judah, parang naging parang sinulid lang sa kanya. Natanggal sa kanyang kamay, no? Nasunog, parang nasunog. Nag-disintegrate yung tali na bago. Alam naman natin yung mga tali noong araw, mas matibay yun kaysa sa mga tali ngayon. Dahil yung mga tali noon, di ba yung mga bagay na mga gawa noon, mas matibay kumpara sa gawa ngayon. Example, yung mga kahoy, mas matibay ang gawa ng mga tables noon kaysa sa mga tables ngayon. Kagaya nito, yung ropes noon, mas matibay syempre ang pagkakagawa nila. Hindi tinipid. Ngayon tinitipid na. Noon hindi tinitipid yung mga materials. Kaya maganda yung pagkakagawa ng mga ropes nila. Pero yung rope na nakakamay na tali sa kanya, it became like flax that is burned with fire. Na parang nasunog kasi biglang tanggal sa kanyang kamay. Nag-evaporate, na-burn. Ito ang word dito, flax that is burned with fire. So durug-durug, no? And his bonds were melted or broke loose from his hands. Yung tali naman sa kanya, hindi lang ganyan ang pagkakatali. Siyempre, pati yung arms niya nakatali. Yung siya secured na hindi makakagalaw. So buong katawan yan. Hindi lang ganyan, hindi lang niya ginanya. Buong katawan niya. Kaya nga nasa arms pati yung arms niya nakatali. And the ropes that were on his arms became like flax that is burned with fire, and his bonds broke loose from his hands. So pati itong kamay niya, pati itong mga arms niya, merong tali. He found a fresh jawbone of a donkey. Verse 15. So nakakita siya ng jawbone ng donkey. Reached out his hand and took it, and killed 1,000 men with it. So nung i-hand over na siya sa mga Philistines, nung nakita na niya yung kanya, andyan yung mga Philistines, yung pagkakatali niya sa arms niya at sa hands niya, natanggal, parang nasunog, nagdurog, or melted, nakalagay dito sa ibang word, melted. Sa ibang version. So nung makakita siya ng jawbone ng donkey, na bagong patay lang na donkey, fresh pa yung bone. Pero wala na siyempre flesh. Pero fresh pa. Yung jawbone, malinis. Jawbone, panga ng donkey.
Kung makakita kayo ng pangalan donkey, medyo matulis yon, na parang serrated knife dahil may ipin-ipin yun, ano. At saka pag fresh jawbone, mas matibay ito kumpara sa dried jawbone. Kasi pag ipinalo mo, pag ipinalo mo sa tao yung fresh jawbone, hindi siya agad-agad masisira, hindi siya brittle, no? Pero pag dried na yung bone, brittle na yon, madali nang maputol or mabali. So, itatapon mo na lang. Kaya nakapatay siya ng 1,000 men with it. Kasi nga, fresh pa yung jawbone. Hindi agad-agad nasisira pag fresh yung jawbone. Or pag fresh pa yung buto. Pero syempre, wala nang laman yon. Wala nang flesh. So he used it to kill 1,000 men just by using the jawbone of a donkey na wala ng flesh. Verse 16, then Samson said, with the jawbone of a donkey, heaps upon heaps, with the jawbone of a donkey, I have slain 1,000 men. Verse 17, and so it was, when he had finished speaking, that he threw the jawbone from his hand and called the place Ramath Lehi, or jawbone height. So ngayon, alam na natin kung saan galing ang word na Lehi. Kasi dito sa umpisa pa lang ng dito pa lang sa verse, sa bang version? Cleft of the rock. Sa verse 9, alam na agad nila na ang tawag ay jawbone or Lehi dahil basa. Ano ang nauna? Ipangalan na Lehi ang lugar o nangyari muna na mapatay niya yung mga 1,000 Philistines bago maging Lehi? Ano ang nauna? Siyempre, nauna na kaya naging Lehi ang lugar dahil nagkaroon na ng usapin na dun sa lugar na yon ginamit lang niya jawbone. Kaya ang tawag na ngayon sa lugar na yon ay Lehi. Pero usually, at first, walang name na Lehi yung lugar. Nagkaroon lang ng name ng Lehi or Lehi because nung nagkaroon siya ng away sa mga Philistines. Example, no, halimbawa, bakit naging ang tawag sa isang lugar ay kunyari santolan. Bakit santolan? Dahil doon ay maraming santol. Kaya nagkakaroon ng ganong pangalan. Kaya dito din, ganon din. Bakit naging Lehi ang name nito? Kasi kaya naging Lehi ang name nito, ginamit niya yung jawbone ng donkey. Lehi means jawbone. Okay? Kaya naging Lehi ang name. No, intindihan natin, ano? So, hindi agad-agad Lehi ang name kung saan siya nagstay, kundi wala pang name yon. So, yung kaya nagkakaroon ng name ang isang lugar, description yon ng kung ano ang nangyari, or description yon kung ano ang marami sa lugar na yon. Kagaya nitong Etam, kaya naging Etam ang tawag sa cleft of the rock ng Etam kasi dito nag-i-stay ang mga wild beasts. Kaya ang Etam, ibig sabihin, place of rapacious beasts or lair of wild beasts. Alam na natin, ano? Doon ang gagaling ang mga names. Kaya ang tawag dito sa pinangyarihan ng nakapatay si Samson ng 1,000 Philistines, Lehi, Ramath Lehi, or jawbone height. Verse 18, then he became thirsty, or very thirsty, so he cried out to the Lord and said, you have
given this great deliverance by the hand of your servant. And now shall I die of thirst and fall into the hand of the uncircumcised? Sabi ni Samson, nauhaw si Samson, umiyak siya kay Almighty Father, nagpray siya, nanalo ako sa mga against sa Philistines, tinulungan mo ako, great deliverance by the hand of your servant. Ngayon, mamamatay ba ako sa uhaw and fall into the hand of the uncircumcised, at maibibigay ba ako sa mga Philistines dahil mamamatay ako sa uhaw? Verse 19. So God split the hollow place that is in Lehi, and water came out, and he drank, and his spirit returned, and he revived. So, kasi ikaw ba naman na makakapatay ka 1,000, nakakauhaw kaya yun? At bago pa yun, bago pa siya nakapatay ng 1,000 men, nandun siya, nagpunta pa siya sa cleft ng rock ng Etam. Tapos bago pa siya nakapunta ng cleft ng rock ng Etam, ano pa yung ginawa niya? Bago pa yun, yung mga foxes, tinali niya. So, syempre, nauhaw siya. Kaya, so God split the hollow place that is in Lehi. Dininig ni Almighty Father yung kanyang prayers. And up to now, si Almighty Father, yung mga prayers natin, binibigay niya. Dinidinig niya yung mga panalangin natin. Naririnig niya tayo. And water came out, and he drank, and his spirit returned, and he revived. Therefore, he called its name En-Hakkore, or spring of the color, which is in Lehi to this day. Kaya nagkaroon na naman ng name na En-Hakkore dahil doon siya nag-pray, spring of the color. Ibig sabihin ng En-Hakkore. So siya ang tumawag nun, si Samson. Therefore, he called its name En-Hakkore, which is in Lehi to this day. And he judged Israel 20 years in the days of the Philistines. So 20 years siya naging judge ng Philistines. 20 years siyang naging tagapagtanggol ng mga Israelites. Hindi perfect si Samson. Marami siyang mga pagkukulang, marami siyang mga blunders, katulad ng ibang mga apostles, disciples, na nababasa natin dito sa Bible, mga prophets, may mga pagkukulang din, gaya ni Moses, nagkasala din. Pero, sino lang ang hindi nagkasala dito sa Bible? Si Jesus Christ. Wala nang iba. Aside kay Almighty Father, si Jesus Christ. Perfect. Kaya hindi natin i-worship si Moses, hindi natin i-worship si Samson, hindi natin i-worship yung mga saints or disciples na nabasa natin dito sa Bible. Ang i-worship natin, si Jesus Christ. Siya ang ating Savior and Redeemer and Judge. Dito, makikita natin yung mga judge dito, nagkakasala. Kaya ni Samson, no? Maikli ang kanyang pasensya. At impulsive siya. Pero si Jesus Christ, very patient with us. Very loving. At, kung makipag-communicate si Jesus Christ, very humble. Dito, tinakil nyo si Samson, kung makipag-communicate siya kay Almighty Father. Ang pagkakasabi niya, you have given this great deliverance by the hand of your servant. And now, shall I die of thirst and fall into the hand of the uncircumcised? Hindi ganito mag-pray si Jesus Christ. Lord God, magpapakumbaba si Jesus Christ. Kaya tayo, gagayahin natin si Jesus Christ, very humble, very loving, and very forgiving. Lahat na ng magagandang katangian na kay Jesus Christ na. Pero ito si Samson, ginamit siya ni Almighty Father to deliver the Israelites from the hands of the Philistines. Tayo, sino ang deliverer natin? Deliverer, Redeemer, Savior? Si Jesus Christ, perfect. At perfect si Jesus Christ, at siya ang nag-deliver sa atin from the enemy.
And death has no sting anymore because of Jesus Christ. So servant ni Almighty Father, si Samson, bata pa siya, nasa womb pa lang siya. Si Jesus Christ, kasama siya ni Almighty Father bago pa man gawin ang mundo na to. And we are blessed because si Jesus Christ ang Redeemer natin, who is like our Holy God, Almighty Father. Pinadala ni Almighty Father sa atin to save us. And that's why we now have a hope in a future. And we will receive our inheritance, our birthright, because of Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.